Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa Game 3 loss ng Dallas Mavericks ay madami ang dahilan sa kanilang talo. Ang magandang performance ng Jaylen Brown and Jason Tatum duo, ang kakulangan ng ambag ni Tim Hardaway Jr., depensa ng Celtics, referees ayon sa iba, at madami pang ibang bagay. Ganun pa man, base nga sa mga komento ngayon ng mga fans, ang depensa ni Luka Doncic ang pinakamalaking problema ng Mavs ngayon na inaatake palagi ng Celtics. Naging debate nga ito sa social media at sa mga sports network. Ganun pa man, tama lang ba na sisihin si Luka Doncic dito? Ayon sa mga analysts ay oo. Ang depensa nga daw ni Doncic ang dahilan kung bakit sila nalalagay sa 0-3 deficit. Ganun pa man, ayon nga sa multi-time champion JaVale McGee ay alam naman nga daw ng lahat na may kahinaan si Luka sa depensa, subalit hindi nga daw ito gaanong pinapansin dahil kaya naman ni Luka na bigyan ng 50 points ang kabilang team. Again, isang statement na humakot ng debate sa social media dahil hindi nga daw ito tamang dahilan. Madami umano ang all-time greats sa mga two-way players sa big moments tulad nila Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade, LeBron James, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Tim Duncan at iba pa. Kahit nga daw sila Dirk Nowitzki, Pau Gasol at Nikola Jokic na mga hindi kilala bilang great defenders ay inaangat ng kanilang depensa sa mga big moments. Sa palagay ko nga ay pwedeng titigan ni Luka ang sitwasyon ni Stephen Curry kung saan palagi siyang inuulam dati sa depensa. Ganun pa man, overtime ay nag-improve nga ang kanyang depensa mga kaibigan at mas nagpalaki din siya ng kanyang katawan. Mga sakripisyo nga ito upang maging isang lehitimong all-time great at manalo at the highest level. At mukhang kailangan nga talaga ni Luka na maging mas in better shape mga kaibigan. Kung papanoorin natin ang kanyang performance sa NBA bubble o sa mga naunang season, di hamak na mas mabilis nga siya kumpara ngayon. Posibleng sa opensa ay hindi natin nakikita ang problema dahil nananalo pa din nga siya mga kaibigan ng mga awards sa tulad ng scoring title. Ganun pa man, sa depensa nga ay lumalabas ang epekto nito, lalo na bilang isang perimeter defender. Kung sa poste nga ay nagagamit niya mga kaibigan ng extra weight kaya okay lang ito, subalit sa 5-out offense ang Celtics ay na-expose ito. Bukod sa depensa ay mukhang nauubusan nga si Doncic ng gasolina sa 4th quarter. Sa finals nga ay 81 points ang nagawa niya sa first 3 quarters. Ngunit sa mga 4th quarter ng Game 1, 2, and 3, siya ay may combined stats lamang na 8 total points and 3 of 15 shooting sa field. Nakita natin si Anthony Edwards na naubusan ng gasolina sa West Finals. Posible nga bang itong nangyayari kay Doncic ngayon? O sadyang napapagod si Luka dahil sa kakulangan ng suporta ng kanyang mga kakampi? O kaya naman sa matinding depensa ng Celtics at siya pa nga ang inaatake nito sa mga isolation plays? Ganun pa man, isang posibleng factor din sa kanyang mabagal na galaw ay ang mga injury na nagkapatong-patong na. Mapa-foot injury man ito, ankle injury, sa tuhod, sa chest at rib area. Bago nga magumpisa ang mga game ay binibigyan palagi si Luka ng mga pain reliever upang mamanhid ang sakit. Ganun pa man, isang bagay na tiyak, ang kanyang kahinaan sa depensa ay tinitake advantage ng Celtics. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay problema ng Mavs ang depensa ni Luka Doncic?